Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Welcome na naman po kayo sa ating panibagong kwentuhan. Bulgaran na kung bulgaran, prangka na kung prangka, ang hindi tumabi ay talagang masasagasaan. Grabe ang revelasyon sa isang sports news article ng Yahoo News Japan. Ito ay sa wikang Japanese at ito po ang salin nito sa wika Ingles. Naku naman, ang former undisputed bantamweight champion na si Naoya Inoue ay talagang makakalasap ng mapait at masakit na unang pagkatalo sa kamay ng Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton at may malaking tsansa pangaraw na gagapang sa ibabaw ng lona na parang malamyang pansit di hapon. Ito ang pagbubunyag ni Chris Cassie na isang sikat na trainer sa isang commentary session niya sa US Boxing Media. Para sa kanya, ang resulta ng laban ay talagang knockout victory ito para kay Fulton. Mahirap man isipin na ito ang sasapitin ni Inoue sa kamay ni Fulton, pero may matibay na pinagbabatayan si Chris Cassie dito. Kahit pa nasasabihin na natalo ni Inoue itong si Donaire. At oo nga, pinabagsak niya sa loob ng 2 rounds sa rematch sila noong nakarang taon. Pero hindi raw ito dapat nabasihan at walang big deal dito. Dahil itong si Donaire nga raw ay magkaedad lang daw sila. Kung baga mga kakwento, all Donaire na past prime kontra yan sa young Inoue na Optimus Prime. Parang ganyan na nga. Para kay Chris Cassie, ang paparating na laban nila ni Inoue at ni Fulton ay maihahalin tulad lang ito sa naging resulta ng laban nila ni Ryan Garcia kontra yan kay Gervonta Davis at talagang gagapang dito at aayaw itong si Inoue. Nilinaw ni Chris Cassie na ang kanyang mapahayag ay hindi ito pagmamalabis. Bagkus para bang sinasabi lang niya ito mga kakwento kung nga ba ang mapait at maasim na sinampalukang suntok na matatanggap ni Inoue mula kay Fulton. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting into it. I got facts over tracks. This and that, speak slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do Samantala, I am not here to do deals with the devil. Nagretiro man pero nasa tuktok naman. Ito ang mailang mga pahayag ni Champ Teofimo Lopez sa kanyang pagretiro. Nagpapasalamat siya sa boxing na nabigyan siya ng magandang buhay at kasama na dyan ang mahal niya sa buhay. Pero marami ang nagtataka at nagdududa mga kakwento dahil kung talagang seryoso siya sa kanyang retirement ay binigkanti na niya ang kanyang mga hinahawakang mga korona ngayon. Kaya naman marami ang mga naglalabasan ng mga espekulasyon at sinabing parang isang laro lang ito ni Lopez. Parang kanyang amo na si Bob Arum ng Top Rank Boxing Promotions ay pipigilan siya dahil syempre panghihinayangan. Pero kapag gagawin na ito ng Top Rank sa kanya ay hingi na si Lopez ang mas malaking bayad. Kaya naman mga kakwento, ano sa tingin nyo? Ang pagretiro kaya ay tutuhanin? O di kaya itong si Lopez ay prankster na rin? Mga kakwento, ang lahat ng mga ibinahagi ko ng mga impormasyon noon pa man ay may mga links po na legit ng mga sports providers po ang pinagmulan. Pero sa ngayon ay pasensya na mga kakwento. Kung wala na akong links na inilalagay sa baba, expire na po ang URL shortener na na-avail ko. Kaya picture na lang po ang nilalagay ko at pinapakita sa nasabing news article. Pero kung duda ka ay pakitype nyo na lang ang headline ng nasabing artikulo. At pwede rin po kayong mag-chat sa aking Facebook page na Kwentong Di Pa Na Kwento. Sana po ay lubos po ninyong maiintindihan. Maraming salamat po. Ikaw kakwento, sa real talk ng trainer na sasapitin ni Inoue, ano ang masasabi nyo? Huwag mag-atubiling ibahagi ang opinyon mo. Dahil opinyon mo, ibahagi mo. Dahil malugod po kaming babasahin ito na may respeto.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Lolita Nalasa, kay kakwentong Edgar Aristorenas, kay kakwentong User, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.